Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong Good Friday teaching ay tatawagin po natin itong The 7 Last Words of Jesus. O yung tinatawag nilang 7 palabras, yung mga huling sinabi, no? O huling habilin ng ating pong Panginoon. At basahin po natin sa Luke chapter 23 verse 33 hanggang 34. Sa English version po tayo muna, no? Sabi po dito, when they came to the place called the Skull, they crucified him there, along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. So, ang atin pong first, dun po sa seven last words of Jesus, dun sa 7 last words of Jesus, ay yung sinabi po ni Jesus, the Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Purihin ang Panginoon, sapagkat kung i-evaluate po natin, note that while on the cross, mga kapatid, while on the cross, Jesus is praying earnestly to the Father for the forgiveness. No? Doon sa kanyang situation na dumaranas siya ng grabing hirap at sakit, nagawa pa rin ang ating Panginoong Jesus na ihingi ng tawad yung mga taong ito at ang kanyang reason. No, yung reason, sabi po dito, they do not know what they are doing. Sobrang nakaka-touch, mga kapatid, sapagkat ang tao hindi ganun kalawak mag-isip no? Pero ang Diyos, nakita pa rin niya yung katotohanan that these people, no, sabi niya, they do not know, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They do not know what they are doing. Simply means they do not know me yet. Which is true naman, mga kapatid, no? Hindi kasi nila kilala ang ating pong Panginoon. Dahil kung kilala lang nila ang ating Panginoon, hindi nila yun marahil gagawin sa Kanya. So, si Kristo mismo ang nagpakita sa atin dito ng isang napakayaman at napakalawak na pag-unawa at pagpapatawad. Sabi niya, they do not know what they are doing. Sabi niya sa Kanyang Ama, no? Simply means they do not know me yet. Di ako kilala ng mga taong ito. So, forgiveness is the teaching of Jesus in action. Ang linaw that forgiveness is the teaching of Jesus in action. Pinapakita niya dito yung pagpapatawad na kahit na siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay hinihingi pa rin niya, iniisip pa rin niya yung kalagayan ng tao. Iniisip pa rin niya yung kalagayan ng iba, no? So, ang sabi nga po dito, nakaparallel po yan sa Isaiah 53 verse 12. Yung Jesus is praying for the transgressor. No? Ipinananalangin ng ating Panginoon yung mga umuusig, yung mga umaalipusta, yung mga nagpako at nagpahirap sa Kanya. Jesus is praying for them. No? Yun po ang pinakamaganda na makita natin sa forgiveness is the teaching of Jesus in action. Talagang isinagawa niya yung pagpapatawad. Hindi lang niya sinabi, kundi isinagawa niya that Jesus, while on the cross of Calvary, while He is suffering, nagawa pa rin niyang ihingi ng tawad sa Ama yung kasalanan ng mga tao. So, best example of Jesus teaching on His disciple about forgiveness. Ito yung magandang halimbawa, no, ni Kristo sa kanyang mga turo sa mga alagad patungkol sa pagpapatawad and loving our enemy. Sapagkat tinuturing actually ang mga taong itong kaaway ng Diyos. Pero hindi sila itinuring na kaaway, no? Kundi ipinakita pa rin ng Panginoon yung kanyang pagmamahal kahit sa kanyang mga kaaway. Sabi nga po ng Biblia, tinuro ni Jesus mismo, love your enemies. And He showed the best example on the cross. Number 2. Sa 7 last word, ito po yung number 2. Jesus answered him, truly I tell you today, you will be
with me in paradise. Sabi po ng Luke 23, basahin muna natin yung reference. Luke 23:41 to 43, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. So yan po yung second last word of Jesus. Yung ikalawa, no? Sabi niya, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Truly, no? Sinasabi ko sa iyo, katotohanan, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. So, Jesus display, no? Or displaying of God's saving grace. Sapagkat kung makikita natin dito, yung isang criminal, ang sabi niya, they deserve for the punishment. They deserve what they are receiving right now. Pero, sabi niya, but this man done nothing wrong. No? This how Jesus took our place. So, pinapakita kasi dito kung paanong kinuha ng Panginoon yung ating kalagayan. Kasi hindi naman talaga dapat siyang mapako. We deserve, sabi nung isang criminal, we deserve the punishment we receive. Kung ano man yung kaparusahan na ating dinaranas ngayon, deserve tayo doon. Kasi yan po yung displaying ng grasya ng ating Panginoon no? We don't deserve, no? We don't deserve good things, pero ginawa ng Panginoon, ipinakita pa rin niya na kahit hindi tayo deserve because of God's saving grace. At lumulutang pa dito yung tinatawag po nating mercy of God. Yung habag ng Diyos na kanyang ipinakita sa atin na kahit tayo yung dapat nagdurusa, mga kapatid, kinuha ng Panginoon yung ating place, yung ating pwesto na dapat tayo yung pinaparusahan. Pero, kinuha niya yon para ipakita niya na siya ay mahabaging Diyos. No? Sabi nung criminal, this man done nothing wrong. Pero ipinapakita lang yan kung bakit kahit wala siyang ginawa ay naroon siya. It is because Jesus took our place. Kinuha niya yung lugar na para sa atin. The promise of salvation, etong maganda. Tandaan mo to. The promise of salvation is today. Not tomorrow, not after the resurrection, but the moment you turn to God, the moment you accept you're a sinner and believe and accept Jesus. The moment natanggapin mo, aminin mo na ikaw ay isang makasalanan, paniwalaan mo ang Panginoon at tanggapin mo siya sa puso mo. That very moment, sabi ng Panginoon, I assure you, today, you will be with me in paradise. Napakaganda po niyan. Number one, turn to God. Kapag tayo nag-turn to God and we accept that we are a sinner and believe and receive Him in your heart, the promise is not tomorrow. The promise is right here, right now. Ngayon at ngayon ang pangako ng Diyos. Number 3, dear woman, here is your son. And he said to this disciple called John, here is your mother. Yung madalas nating naririnig, dear woman, here is your son. Son, this is your mother. So yan ang kanyang ikatlong o the third to the 7 last word of Jesus. Dear woman, here is your son. And he said to this disciple called John, here is your mother. Basahin natin sa John chapter 19 verse 25 to 27. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother standing there beside that disciple he loved, he said to her, "There, woman, here is your son." And he said to his disciple, "Here is your mother." From then on, this disciple took her into
his home. Inalagaan po siya na John. So, okay. Now, this statement shows that Jesus did not neglect his earthly responsibility. Kitang-kita natin dito na hindi po isinantabi ng ating Panginoon yung kanyang earthly responsibility. Bakit? Her mother took care of him, no? Yun ang nag-alaga sa kanya during his younger years, nung kanyang kabataan, yung magulang niyang nag-aasikaso sa kanya. And Jesus did not neglect his earthly responsibility. Sana maraming tao ganito yung ating pananaw, o sana lahat ng tao ganito yung kanilang pananaw, no? Na hindi natin inineglect yung ating earthly responsibility. Oo, Kristiyano tayo, pero yung mga magulang natin, baka naman napapabayaan natin, no? Jesus did not neglect his earthly responsibility. Jesus displayed the love and responsibility. Wow! Ang dinisplay niya kahit nasa cross, no? Kahit sa oras ng kanyang kamatayan, dinidisplay pa rin niya yung kanyang pagmamahal at yung kanyang responsibilidad. This time, makikita rin natin that we notice that Mary did not speak anything. Why? Because she knows Jesus. Kilala niya ang Panginoong Jesus. Alam niya, bagamat masakit, malungkot, mahirap tanggapin sa isang ina na nagdurusa yung kanyang anak na iniluwal. Well, nandoon pa rin yung katotohanan ng kilala na niya ang Jesus na kanyang inalagaan. Then, meron pa ditong isang revelation. Then, John is given a task and mission. Si John the Beloved, siya po yung binigyan ng task o ng misyon ng ating pong Panginoon. Anong mission po yun? Son, this is your mother. No? Ibig sabihin, take care of your mother. No? A mission. Yung mission ni John, her, is to take care of your mother. John, here is your mother. Ano pong implication nito sa atin? Alam niyo po, meron pong talata sa Bible, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sa gayon, hahaba ang inyong mga buhay. Na totoo lang, may mission dito si John eh. Ang mission niya po ay alagaan si Mary, no? Ang ina ay alagaan, at kapag inalagaan niya ito, dahil meron siyang mission, na totoo lang si John po, according to the history, ang pinakamatagal, no? Ang pinakamatagal na nabuhay sa kasaysayan ng mga disipulo. Bakit extended yung buhay niya, no? At hindi siya dumanas ng mga masalimuot na kamatayan? Kasi binigyan po siya ng special task ng Panginoon. Binigyan siya ng mission ng Panginoon. Alagaan mo ang ina, no? Take care of the mother, no? So, kapag ikaw ay binibigyan pa ng mission, sigurado po yun, ipoprolong pa ng Panginoon. Meaning, habang may mission ka sa buhay, no? Hahaba pa ang iyong term sa daigdig. Kaya, wag nating i-neglect yung ating po mga mission, mga kapatid. Kapag meron kang mission, wag tayo magpakonsumisyon, kundi gawin po natin yung nararapat sa mission na binigay po sa atin. The reason why John has been prolonged, no? Pinahaba ng Panginoon yung buhay niya to stay alang-alang sa mission at iniiwan sa kanyang task ng Panginoon. So, number 4 na tayo. So, while Jesus is on the cross, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani. So, sa 2 Peter chapter 5, verse 21, Jesus took our place. Alam natin yung kanina binabanggit ko. Displaying the greatest pain of Jesus. Time when the Father was too far from Him because of sin. No? Yung kalagayan na yan ay isang sitwasyon na the Father was too far from Him because of sin. Napakalayo ng kanyang Ama. Ramdam na ramdam niya yung layo ng kanyang Ama. Kasi nga po, kinuha niya yung pwesto natin na dapat ay tayo po yung nagdurusa. Pero siya, si Jesus po ang nagdusa. By taking of our sin, nang kunin niya yung lugar na para sa iyo at para sa akin. That's the very chance ng ating pong Panginoon ay napawalay
sa kanyang pinakamamahal na Ama. Sabi po ng John, chapter 1, verse 1 hanggang 2. Ganito mababasa natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Referring to Jesus. He was with God in the beginning. Again, He was with God in the beginning. Sa pasimula pa, kasama na niya ang Ama. So, sa madaling salita, hindi po siya nalalayo sa kanyang Ama until kunin niya yung pwesto mo at pwesto ko bilang isang makasalanan. Yung lahat ng kasalanan, literally, kinuha ng Panginoon at inilagay sa kanyang pagkatao. And that moment, ang layo ng kanyang Ama. Hindi niya makita, hindi niya maramdaman sa sobrang layo sapagkat alam naman natin ang kasalanan ng naglalayo ng tao at ng Diyos. And that very moment, ang ating Panginoon, taglay-taglay ang lahat ng kasalanan ng tao. Verse 45, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So, doon niya isinigaw yung kanyang nararamdaman. Bakit mo ako pinabayaan? Actually, it's not the term pinabayaan. No? Yung pagkakaintindi natin bilang literal translation ng pinabayaan. But the thing is, napakalayo, no? Napakahaba ng agwat na halos hindi niya maramdaman, hindi niya na makita ang kanyang Ama na lagi niyang kasama from the beginning, in the beginning, in the beginning. So, sinisigaw niya yung kanyang nararamdaman. And number 5, sabi ni Jesus, in John 19:28, later, knowing that everything had now been finished, so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Tanong, saan nga po ba nauuhaw dito ang ating pong Panginoon? Remember, I am thirsty. Jesus thirsty display many things literally. Remember that Jesus is 100% man and 100% God. Therefore, Jesus knew how you feel. Nararamdaman niya yung nararamdaman. Spiritually, Jesus displayed thirst of our relationship. Things that He sacrificed, even His Father distanced to Him. Ano ibig sabihin? Yung context, pagkatapos po nung sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung distance, yung relationship na nag-take apart, naghiwalay, nag-set apart, no? Ang gusto ng Panginoon ay kinauhawan niya yung relationship ng tao at ng Diyos. Yung kanyang Ama at yung kanyang relationship ay muling manumbalik. Malayo na nga yung tao sa kanya, malayo pa yung kanyang Ama. So ramdam niya na nauuhaw siya doon sa relationship na yan, no? He was looking for the relationship. Spiritually, Jesus display thirst of our relationship. Lumapit ka kay Jesus, nauunawaan ka niya palagi. Establish mo yung relasyon mo sa Panginoon sapagkat yan ang isa sa pinakamahalaga, yung relasyon natin sa ating pong manlilikha. At pang-anim, sa John 19:30, when He received the drink, Jesus said, it is finished. With that, He bowed His head and gave His spirit. Pansinin niyo po nung sinabi niyang it is finished, when He had received the drink, no? Nang matanggap niya, okay na. It is finished. It is completed. No? Ang ibig sabihin, the mission is completed. The mission is fulfilled. The Greek tetelestai meaning it's completed. Paid in full. Nabayaran ng buo, no? Yung ating pagkakautang, no? Pagkakasala. At nung makumpleto na ang kagalakan at ang kaligayahan ng fulfillment ng mission ng ating Panginoon. Sabi ng
ikapitong sa mga huling salita, the 7 last word of Jesus. Father, into your hands I commit my spirit. Napakaganda. Jesus called out with a loud voice. Binuhos na ng Panginoon. Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Dito po, nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesus. Yung Father, para kay Jesus means a lot. No? It means a lot. Tumawag siya sa kanyang Ama. And to the last of our breath, our life is committed to God. Dapat ganun. And to the last of our breath, our life is committed to the hands of God. Then we can be confident to face anything. Our future is in the hands of God. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Diyan po sa 7 last word na yan, and I hope meron po tayong mapulot na mga aral na napakagaganda. Kung babalikan po natin isa-isa, no? May mga aral po yan na dinadala sa ating mga puso. Number 1, no? Sa pasimula, alam niyo naman, napakahalaga ng yung last word, yung mga huling habilin, ika nga, no? Sabi ni Jesus, number 1, forgive them. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Number 2, sabi ni Jesus, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Salvation is today. Number 3, makita po natin dito, dear woman, here is your son. And he said to the disciple John, here is your mother. Pinagkatiwala niya, ipinaalaga niya, sapagkat ang Panginoon, hindi niya tatalikuran yung kanyang earthly responsibility, no? Bagamat meron tayong spiritual responsibility, heavenly responsibility, pero wag natin kakalimutan yung earthly responsibility po natin. So number 4, sabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Naramdaman niya yung layo ng kanyang Ama, yung hindi niya na makita, maaninag na Ama dahil sa ating mga kasalanan. Because God took our place. And number 5, sabi ng Panginoon, I am thirsty. Literally, spiritually, meron niyang gustong ituro sa bawat isa sa atin. And number 6, ang sabi niya, it is finished. It is done. It is fulfilled. Naganap na ang pagliligtas ng bawat isa sa atin. And finally, Father, into your hands I commit my spirit. God bless everyone, at nawa po, meron po tayong lesson na napulot. Samahan po tayo ng Diyos sa atin pong pagdinilay ngayon pong araw ng Biyernes. No? Salamat sa Panginoon, at nawa sa susunod pa natin mga video, suportahan nyo po ito pong maliit na channel natin, Kaybong Pig Vlog, at shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay. God bless. Hanggang sa muli, Kuya Bo.